Maring tinanggihan ng Pilipinas ang panawagan ng Chinese state media na alisin ang US Typhoon Intermediate Range missile sa South China Sea. Ayon sa National Security Council, may karapatan ng bansa na palakasin ang depensa nito at ginagarantiya na ang nasabing missile system ay para lamang sa depensa. Sinabi pa ng China, paulit-ulit daw na sinira ng Pilipinas ang mga pangako nito. Noong una raw kasi ay nangako ang Pilipinas na pansamantala lamang ang deployment ng US Typhoon missiles at ibabalik rin ito sa Estados Unidos. Wala namang komento ang Philippine Embassy sa Beijing, maging ang Malacanang at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas sa panibagong patutsada ng China. Subalit, dati nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang payag itong i-pull out ang Typhoon missile sa Luzon kung ititigil na ng China ang panghaharas nito sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Nobody believes them anyway. China, galit na galit. Hindi daw papayagan ang Pilipinas na bumili ng sarili nitong missile system mula sa US. Nagbabanta na ang China. Ang plano ng Pilipinas na bumili ng makabagong missile systems mula sa Estados Unidos ay tila nagpakulo ng dugo ng Beijing na tinawag itong isang mapanganib at provocative na hakbang. Pero bakit nga ba lubhang nababahala ang China sa balitang ito? Ano ang implikasyon nito sa depensa ng Pilipinas at paano nito binabago ang umuunlad na pakikipag-alyansa sa US? Yan ang ating aalamin. Ang paglipat ng Pilipinas patungo sa isang mas modernong estratehiyang pangdepensa ay isang direktang tugon sa tumitinding tensyon sa rehiyon, lalo na sa harap ng agresibong paggalaw ng China sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng planong ito, ang Pilipinas ay naghahangad na bilhin ang Typhoon Mid-Range Capability, MRC system, mula sa Estados Unidos. Ang Typhoon system ay hindi basta-basta. Ito ay isang truck-mounted launcher na kayang magpaulan ng advanced missiles tulad ng Tomahawk cruise missile at SM-6 air defense missile. Ano ang kapangyarihan ng mga ito? Ang Tomahawk, halimbawa, ay kayang abutin ang mainland China mula Luzon, samantalang ang SM-6 ay may supersonic speed na kayang salagin ang anumang aerial threat. Sa simpleng salita, ito ay isang game changer para sa depensa ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Hilbert Teodoro, ang pagbili ng ganitong sistema ay bahagi ng karapatan ng Pilipinas na palakasin ang sarili nitong kakayahan. We will not compromise our right to obtain these capabilities within our territory, sabi ni Teodoro. Hindi natuwa ang Beijing. Tinawag ng Chinese Foreign Ministry spokesman na si Lin Jian ang plano ng Pilipinas bilang isang provocative and dangerous na hakbang. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang, "The Philippines, by bringing in this offensive strategic weapon, is enabling a country outside the region to fuel tensions and antagonism." Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng ganitong armas sa rehiyon ay naglalagay ng panganib hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa sa Southeast Asia. Inireklamo rin ng China ang presensya ng isang Typhoon launcher na kasalukuyang nasa Northern Luzon matapos itong dumating para sa military exercises noong Abril. Hiniling nila sa Pilipinas na alisin ito at ibalik sa Estados Unidos. Hindi naman nagpatinag si Teodoro. Sa isang panayam, binigyang diin niya na hindi mapagkakatiwalaan ng China pagdating sa usaping pangseguridad. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. Pinanindigan din ni Teodoro na may legal na batayan ang Pilipinas para palakasin ang depensa nito, hindi lamang sa ilalim ng batas ng bansa, kundi pati na rin sa international na batas. We have the force of international law on our side. Dagdag pa rito, tinukoy ni Teodoro na ang plano ng Pilipinas ay bahagi ng pangmatagalang layunin na mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Papel ng Estados Unidos sa labanang ito sa harap ng muling pagkapanalo ni Donald Trump sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Bumabalik sa spotlight ang papel ng Amerika sa pandaigdigang sigalot at ang epekto nito sa Pilipinas. Si Trump, na kilala sa kanyang matatag na suporta laban sa China, ay posibleng magdala ng malalaking pagbabago sa estratehiya ng depensa ng Pilipinas at ugnayan nito sa rehiyon. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na muling pinagtibay sa unang termino ni Trump ay inaasahang mas paigtingin. Kabilang ang regular na military exercises, pagpapalakas ng kapasidad sa depensa,
at pag-deploy ng makabagong teknolohiya tulad ng Typhoon missile system. Bukod dito, mananatili ang mga bilateral military exercises gaya ng Balikatan na nagbibigay diin sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sa gitna ng banta ng China sa West Philippine Sea. Sa aspeto ng depensa, ayon kay Chris Gardiner ng Institute for Regional Security, posibleng hikayatin ni Trump ang Pilipinas at ang mga kaalyado tulad ng Japan, Australia at South Korea na maglaan ng mas malaking pondo para sa kanilang sariling depensa. Gayunpaman, nananatili ang pangakong suporta ng Estados Unidos sa pamamagitan ng foreign military financing na naglaan ng $500 million para sa Pilipinas noong 2023. Ang plano ni Trump para sa Pilipinas, si Donald Trump na kilala sa kanyang America First na paninindigan, ay maaring maglabas ng mga bagong patakaran na makakatulong sa Pilipinas na mapalakas ang posisyon nito sa usapang pandaigdig. Ayon kay Joshua Espina ng International Development and Security Cooperation, isa sa mga pangunahing hakbang na maaaring gawin ng Administrasyong Trump ay ang paghihigpit laban sa China. Kasama rito ang posibleng pagbibigay ng mas maraming kagamitan sa depensa at pagsasanay sa Pilipinas bilang paghahanda sa mga hamon sa West Philippine Sea. Bukod sa depensa, malaki rin ang epekto ng America First sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga negosyong gustong umalis sa China at magtayo ng operasyon sa Pilipinas ay maaaring maapektuhan dahil prioridad ni Trump ang muling pagpapalakas ng lokal na ekonomiya ng Amerika. Gayunpaman, naniniwala si Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na kahit may ganitong direksyon si Trump, mananatiling malapit ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Marami pa rin daw Amerikanong negosyo ang interesado sa Pilipinas, lalo na sa sektor ng Business Process Outsourcing, BPO, na nagbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Dagdag pa rito, ang Pilipinas ay posibleng makinabang sa mas malalim na ugnayan sa depensa. Sa pamamagitan ng suporta ng Amerika, paaring mapalakas ang kakayahan ng Philippine military, kabilang ang pagkakaroon ng mas makabagong teknolohiya at mga kagamitan sa depensa. Ang pagbabagong ito ay mahalaga upang maipagtanggol ang ating mga karagatan at teritoryo laban sa banta ng China. Habang may mga hamon, nananatili ang pag-asa na sa muling pagkapanalo ni Trump, mas mapalalakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa ekonomiya, seguridad at diplomasya. Ngunit kailangan din ng Pilipinas na magpakita ng kakayahang pamahalaan ang sariling interes sa gitna ng pabago-bagong estratehiya ng Amerika. Ano ang dapat bantayan? Habang inaasahang mapapalakas ang depensa ng Pilipinas, posible rin ang mas komplikadong ugnayan nito sa China. Ayon kay Alan Chong ng S. Rajaratnam School of International Studies, ang pagbabalik ni Trump sa pwesto ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa South China Sea. Dagdag pa rito, ang non-interventionist na pulisya ni Trump ay nangangahulugan na maaaring kailanganin ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito na magsikap ng higit pa upang protektahan ang kanilang mga teritoryo at interes. Sa kabuuan, ang pagbabalik ni Trump sa White House ay nagdadala ng parehong oportunidad at hamon. Ang Pilipinas ay dapat maging handa sa mas masalimuot na laro ng geopolitics kung saan ang mga desisyon nito ay magpapasya kung ito'y magiging mas malakas na kaalyado o tagapamagitan sa mga umuusbong na sigalot sa rehiyon. Habang mainit ang usapin, malinaw na ang plano ng Pilipinas na bumili ng Typhoon missile system ay higit pa sa simpleng pagbili ng armas. Isa itong deklarasyon ng layunin na tumindig laban sa banta, protektahan ang soberanya at palakasin ang depensa sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Pero hanggang saan hahantong ang galit ng China? At paano makakaapekto ang desisyong ito sa mas malawak na geopolitikal na laro sa Asia? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.